Isang gabi habang si Ray ay nagmamaneho ng kanyang kotse patungong Bicol, kasama niya si Jasmine na kasalukuyang uuwi rin sa kanilang probinsya. Ang daan ay madilim at tahimik at ang lamig ng hangin ay nagpaparamdam ng kakaibang kaba sa kanilang mga puso. Nasa gitna na sila ng kanilang biyahe nang biglang may makitang isang babae na naglalakad sa tabi ng kalsada. Sa unang tingin, tila isang simpleng pasahero lamang ito na nais sumakay. Ngunit sa paglapit nila, napansin nilang ang babae ay hindi ordinaryong tao. Ang babae ay may maputlang balat at malalim na mga mata na tila nagliliyab sa dilim. Ang kanyang mga labi ay kulay pula at ang kanyang buhok ay naghuhumindig. Sa kabuuan, ang babae ay nagdudulot ng malaking takot sa mga taong nakakita sa kanya. Ngunit hindi nagpatinag si Ray at nagpatuloy sa pagmamaneho. Sa kabila ng takot na nararamdaman niya, hindi niya nais na ipakita ito kay Jasmine. Ngunit hindi rin nagpatinag si Jasmine at nagtanong, "Ray, nakita mo ba yon? Hindi ba't mukhang hindi siya normal?" Napabuntong hininga si Ray at sinagot, "Oo, nakita ko rin. Mukhang hindi siya ordinaryong tao. Pero huwag tayong matakot, baka may kailangan lang siya." Habang patuloy silang nagmamaneho, napansin nilang ang babae ay patuloy na sumusunod sa kanilang kotse. Kahit anong bilis nila, hindi sila makalayo sa kanya. Ang takot ay unti-unting lumalaki sa kanilang mga puso. Biglang nagpatugtog ng malakas na tunog ang radyo ng kotse. Nagulat sina Ray at Jasmine at nang tingnan nila ang radyo, nakita nilang ang volume ay nasa pinakamataas na antas. Sa takot, sinubukan nilang ibaba ang volume, ngunit hindi ito nagbabago. Nagpatuloy ang kanilang biyahe habang ang babae ay patuloy na sumusunod sa kanila. Sa bawat pagliko nila, naroon pa rin siya. Ang takot ay hindi na nila kayang pigilan. Biglang nagpatugtog ng malalakas na kaluskos ang radyo. Napahinto si Ray at Jasmine sa takot. Sa pagtingin nila sa salamin ng kotse, nakita nilang ang babae ay nasa likod nila, nakatayo sa gitna ng kalsada. Nanginginig sa takot, sinubukan ni Ray na umandar muli ang kotse, ngunit hindi ito gumagalaw, parang may nagpipigil sa kanila na umalis sa lugar na iyon. Ang babae ay lumapit sa kanilang kotse at biglang nawala sa kanilang paningin. Sa takot at desperasyon, sinubukan nilang tumawag sa pulisya. Ngunit walang signal ang kanilang mga cellphone. Naiwan silang mag-isa sa gitna ng madilim na kalsada, walang ibang kasama kundi ang kanilang takot. Matapos ang ilang minuto ng paghihintay, biglang nagpatugtog ang radyo ng isang malalakas na tawa. Napalunok sina Ray at Jasmine sa takot. Sa pagtingin nila sa salamin ng kotse, nakita nilang ang babae ay nasa loob na ng kotse, nakatayo sa likod nila. Nag-umpisa silang umiyak at sumigaw ng tulong, ngunit walang sinumang narinig ang kanilang mga hinaing. Ang babae ay lumapit sa kanila at sa isang iglap biglang nawala. Nang mag-almusal na ang araw, natagpuan sila ng mga otoridad na nakatulala sa kanilang kotse. Sa takot at pagkabahala, ibinalita nila ang kanilang naranasan. Ngunit walang sinumang naniwala sa kanilang kwento. Mula noon, hindi na sila nagmamaneho sa gitna ng madilim na kalsada sa Bicol. Ang multong babae ay nananatiling misteryo, patuloy na nagpaparamdam sa mga taong dumaraan sa lugar na iyon. Ang kwento ni Ray at Jasmine ay naging isang alaala ng takot at kababalaghan na hindi malilimutan. Ako nga pala si Gino, share ko lang guys, ang Ghost Experience NMN magkakaibigan. Nung minsan nag-road trip kami ng mga kaibigan ko sa Tagaytay. Isang gabi sa katapusan ng buwan, nagpasya kaming mag-road trip papuntang Tagaytay. Excited kaming lahat dahil ito'y magiging ang pinakaunang road trip naming magkakaibigan. Ngunit hindi namin akalain na ang aming kakaibang karanasan ay magdadala sa amin sa isang malalim na gabi ng takot at kababalaghan. Matapos naming magsettle sa isang malaking bahay na inarkila namin sa Tagaytay, nagpasya kaming magkwentuhan. Si Ray, isang mapagbiro, ang nag-umpisa ng kwentuhan. Sabi niya, narinig niyo na ba ang kwento tungkol sa White Lady dito sa Tagaytay? Nagkatinginan kami ng kaibigan kong sina Gina at Annie at sabay-sabay na sinabi na hindi pa namin narinig ang kwentong iyon. Binanggit ni Ray
na ang White Lady ay isang espiritu na umiikot umano sa mga kalsada ng Tagaytay. May mga nagsasabing kapag ikaw ay nakakita ng kahit isang maliwanag na dilaw na sumisilip na mata, magiging pamoso ang mga sasakyan mo at hindi na makakalagpas sa dilaw na sasakyan kahit ano. Ang lahat kami ay nagtatawanan, hindi naniwala sa kwentong iyon. Ngunit sa loob ng aming mga puso may takot ding sumagi. Nang gabi na at nakaset na kami sa mga sasakyan, nagtungo kami sa sikat na picnic grove. Nang malapit na kami sa destinasyon, bigla kaming napansin na may isang palamuti na dilaw na ilaw sa likuran ng aming mga sasakyan. Nang tumingin kami sa bintana, natigilan kami sa aming nakita. Isang maganda, ngunit malalim na mukha ng babae na may dilaw na mga mata at nakaputi na damit. Pinangalanan naming siya bilang White Lady. Nanginginig ang aming mga kasama na ako, Gino. Hindi alam kung ano ang gagawin naming at ang aming mga sasakyan ay hindi makagalaw. Hindi po real na babae ang tingin namin sa kayon po malawak finding namin na maraming lugar para mag-U-turn, ngunit bakit po hindi namin magawa? Pinagsisikan naming ibalik ang aming ngunit parang may isang hindi nakikitang pader na nakaharang sa amin. Hinawakan ko ang manibela at sinubukan kong umikot, ngunit ang aming mga sasakyan ay hindi gumagalaw. Nararamdaman namin ang init at presensya ng White Lady na aming nakita. Biglang nagpatuloy ang White Lady sa paglakad patungo sa harap ng aming convoy. Nakita naming naghihiwalay ang aming mga sasakyan at nagtatatakbo sa iba't ibang direksyon. Hindi namin alam kung paano nangyari pero parang may nagmanipula sa aming mga sasakyan. Sa lakas ng aming takot, humingi kami ng tulong kay Ray na may alam sa espiritual. Sinubukan niyang i-recite ang isang dasal ng panglaban sa mga maligno at kaluluwa. Sa kabutihan ng Diyos, biglang nawala ang presensya ng White Lady at bumalik ang normal na takbo ng mga sasakyan namin. Patuloy kaming nag-drive sa gitna ng gabi, hindi namin alam kung saan pupunta o kung paano kami makakabalik sa tamang direksyon. Pero sa bawat kilometrong pinagtataguan namin, tila ba lumilit ang aming takot at lumalakas ang aming pangunawa. Nang makarating kami sa isang maliit na bayan, nagpasya kaming huminto upang makahanap ng tulong. Sa tulong ng mga lokal, natuklasan namin na may malapit na simbahan sa lugar na may espesyal na kapangyarihan laban sa mga kaluluwa ng kababalaghan. Dumalaw kami sa simbahan at humingi ng tulong sa pari. Binigyan niya kami ng isang banal na mantika na umano'y may kakayahan na patayin ang mga maligno. Nagdasal kami kasama siya at sinabing dapat naming lutuan ito para mas malakas ang kapangyarihan nito. Tumungo kami sa isang maliit na kubo sa gilid ng simbahan at doon nagluto ng mantika. Habang nagluluto, naramdaman namin ang masidhing presensya ng mga kaluluwa sa paligid. Nakapagod pero hindi kami sumuko. Tiniis namin ang takot at patuloy naming tinanggal ang negatibong vibes na nararamdaman namin. Nang matapos naming lutuan ang mantika, agad naming inamoy ang nakapagtataka nitong amoy. Sa awa ng Diyos, umusok ang kubo at bigla na lang nawala ang mga kaluluwa sa paligid. Ang ginhawa na aming naramdaman ay di matatawaran. Nang makabalik kami sa aming mga sasakyan, nagpatuloy kami sa aming road trip na tila ba may ibang pagbabantay sa amin. Pero sa tulong ng panalangin, matamis na kwentuhan at matibay na pagkakaibigan, nalampasan namin ang mga pagsubok. Bilang pagpapahalaga sa aming mga karanasan, nagpasya kaming maglakbay ng may pag-iingat at alagaan ang bawat isa. Ngayon, bawat road trip namin ay puno ng mga kwento at natatanging mga alaala na patuloy naming dala-dala hanggang sa ngayon. Sa bawat tawid na lugar, gabi ng takot at mga nawawalang daan, alam naming may mga mumunting kaluluwa na nagbabantay sa amin. Ito ang aming road trip ghost story na hindi malilimutan kahit kailan. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ako no nga pala si Jonel at ibabahagi ko sa inyo ang aming road ghost story kasama ang tropa naming sina Jason, Marvin at Alvin. Nang maisipan naming mag-road trip papuntang Subic, Zambales, hindi namin inaasahan na may mangyayaring kakaiba na magbibigay ng takot sa amin. Nag-umpisa ang aming road trip sa isang maaliwalas na araw. Kami ay naglalakbay ng masaya at puno ng sigla. Ngunit sa gitna ng aming paglalakbay, bigla kaming huminto sa isang napakalungkot na lugar. Tahimik at madilim ito at may namumutiktik pang mga kawayan sa paligid. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay, ngunit biglang may kakaibang naglakad sa harap ng aming sasakyan.
May puting kasuot ang babae na may malalagong buhok at maputlang kutis na nagpakita sa amin. Napakabagal niyang naglakad at parang ang bawat hakbang ay nangangahulugan ng kalungkutan. Natakot kami sa nakita namin at agad naming pinag-isipan na lumiko at umiwas sa kanyang dinaanan. Ngunit labag sa aming pangunawa, sumabay siya sa aming takbo. Kahit gaano man kabilis ang aming takbo, hindi siya natitinag at patuloy na sumusunod sa amin. Sa sobrang takot at kalituhan, pinagsisihan na namin ang aming desisyon na mag-road trip. Hindi namin alam kung paano ito matatapos at kung ano ang intensyon ng puting babae na ito. Ang takot at kaba ang bumalot sa aming mga puso habang kami patuloy na nagmamaneho. Hindi namin alam kung bakit siya sumasabay sa amin o kung ano ang kanyang hangarin. Ang alam lang namin, kailangan naming makalayo sa kanya. Isang matulis na liko ang ginawa namin upang maiwasan ang babae, ngunit muling nagulat kami nang biglang tumingin siya sa direksyon ng aming sasakyan at ngumiti ng malupit na ngiti. Ang ngiti niya ay walang kabuluhan at puro lungkot ang nakita namin sa kanyang mga mata. Patuloy kami sa pagmamaneho, pero sa tuwing titigan ko ang rear view mirror, nararamdaman ko ang kanyang mga mata na nakatingin sa amin. Parang binabantayan niya kami at ang bawat kilos namin ay sinusundan niya. Ang katahimikan at madilim na paligid ay lalong nagparamdam ng tensyon sa loob ng sasakyan. Isang sandaling pag-aatubili ang nagpatigil sa amin. Nagpasya kaming harapin ang babae at kausapin siya. Dahan-dahan kaming nagpatira gamit ang ilaw ng sasakyan na nakatampok sa kanyang mukha. Hinawakan ko ang manibela ng sasakyan ng mahigpit, nanlalamig ng labis sa kaba. Nasaan ka pupunta? Tanong ko sa kanya sa pagsasalita na halos hindi lumabas mula sa aking bibig. Tumingin siya sa akin at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Wala akong tinatanaw na patutunguhan, sagot niya ng may kalungkutan sa kanyang tinig. Nawala ako sa mundong ito at naghahanap ako ng landas pauwi. Binigyan niya kami ng takot na hindi kayang ipaliwanag. Napaisip kami kung anong nangyari sa babae at bakit siya tila nawawala. Nagpasya kaming tulungan siya, kilalanin ang kanyang kwento at mabigyan siya ng gabay. Tahimik na umupo siya sa likod ng aming sasakyan. Ang pagkakaroot ng aming mga puso ay nagsisigaw ng kaba habang patuloy kaming naglalakbay. Sinubukan naming kausapin siya at kunin ang kanyang mga impormasyon, subalit sa tuwing nagtatanong kami, parang walang lumalabas na tunog mula sa kanyang bibig. Patuloy kaming nag-drive, kasama ang babae na tila hindi umaalis sa likod ng aming sasakyan. Hanggang sa isang iglap, napansin namin na napapalapit na kami sa isang sementeryo. Nabahala kami, ngunit hindi namin alam kung paano namin maaalis ang babae mula sa sasakyan. Sa pagkakataong iyon, napansin namin na nawala na ang babae nang walang anumang ulat. Bilang pag-iingat, tumigil kami sa kanto malapit sa sementeryo upang makausap ang isa't isa. Lahat kami ay nalungkot at nag-alalang hindi namin alam kung ano ang nangyari sa babae. Tiningnan namin sa loob ng sasakyan, sa paligid at pati sa kabilang dako ng kalsada, subalit wala kaming makitang kahit anong senyas ng kanyang pagkakalipas. Sa halip na umibig na lang sa takot, nagdesisyon kami na magpatuloy sa aming road trip. Hindi man namin natapos na mabigyan ng tulong ang babae, umaasa kami na mayroon siyang natagpuang kasiyahan sa kanyang trace papunta sa kabilang buhay. Dahil sa kakaibang karanasan na iyon, nalinawagan kami na hindi lahat ng multo ay masama. Ang bawat isang kwento ay mayroon nitong iba't ibang panig. Sa huling tantiya, ang babae sa aming road trip ay isang kaluluwa na naghahanap ng kanyang landas pauwi. Kahit sandali lang namin siyang nakasama, umaasa kami na nabigyan namin siya ng kahit kaunti man na kasiyahan sa kanyang paninirahan sa hindi kilalang mundo. Napapaisip pa rin kami sa nangyari hanggang sa ngayon. Hindi namin malilimutan ang kalungkutan at kababalaghan na dala ng babae na nakasabay namin sa aming road trip. Ipinapaalala nito sa amin ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa bawat isa at ang kahulugan ng minsan ng paglapit sa mga hindi pangkaraniwang mga pangyayari. Ako nga pala si Ana, gusto ko lang sana i-share ang ghost experience namin ng boyfriend kung si Miko nangyari on. Pauwi kami ng Manila. Isang gabi, pagkatapos ng isang kasiyahan sa Antipolo, sina Ann at ang kanyang boyfriend na si Miko ay nagpasyang umuwi sa kanilang tahanan sa Maynila.
Sa kanilang paglalakbay pauwi, napagdesisyonan nilang dumaan sa isang kilalang ghost road na matatagpuan sa isang lugar malapit sa Antipolo. Habang nagda-drive sila, napapansin ni Anne ang mga kakaibang anino na naglalakad sa gilid ng daan. May mga aninong tila lilitaw at nawawala sa dilim, nababalutan sila ng takot at kaba sa mga nakikita nila. Minsan ay naririnig din na nila ang malalakas na ingay na tila galing sa malayong lugar. Dahil sa kahalayan ng kanilang mga damdamin, hiniling ni Anne kay Miko na bumalik na lamang sa kalsada. Ngunit si Miko ay masaya sa Ghost Road experience at hindi nagpatalo sa pananakot na ito. Palagi niyang pinapaliwanag kay Anne na ang mga nangyayari ay maaring ang resulta lamang ng mababaw na emosyon at tukot. Habang pinipilit ni Miko na magpatuloy sa kanilang paglalakbay, biglang lumitaw ang isang matandang babae sa harap ng kanilang sasakyan. Siya ay may maputlang kutis, matang may mga malalalim na eye bags at may malalaking pangil. Halos hindi nila makita ang kanyang mukha dahil sa kasaguan ng gabi. Kinabahan sina Ana at Miko nang makitang nagngingit-ngit ang babae at tila nais siyang mapasama. Sa takot at kabado, mabilis na umurong ang pagmamaneho ni Miko palayo sa babae. Ngunit kahit ilang metro na ang nalalayo nila, hindi nila maiwasang abutin pa rin ng mga mata ng babae. Ang mga mata nito ay tila nagsasabing hindi sila makakatakas sa kanyang kapangyarihan. Biglang sumabog ang gulong ng sasakyan, napahinto sila sa tabi ng kalsada malayo sa babae, namumuo ang takot sa dibdib nila, mangilan-ngilan pa lamang ang pumapatak ng takip silim at hindi maipaliwanag ang mga nangyayari sa paligid. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, biglang nagpakita sa kanilang harap ang isang grupo ng mga kababaihan na tila nalugmok sa dilim. May mga malalalim na pasa at mga sinisidlan ng malalaking sugat ang kanilang mga katawan. Mukhang hindi ito pawang mga kaluluwa ng mga taong nakatira sa lugar na iyon. Pinipilit nilang makuha ang atensyon nila habang inuunti-unti nilang lumalapit. Napalunok silang magkasabay at nagsimulang lunukin ang kanyang takot. Ang pag-aalok ng kababaihan para sa tulong ay hindi mapantayan ng takot na kanilang nararamdaman. Dahil sa matinding pangangailangan, nagdesisyon silang magtiwala sa mga ito at sumama. Sinamahan sila ng mga kababaihan palayo sa Ghost Road patungo sa isang maliwanag na lugar. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, naramdaman na nilang bumaba ang bigat at lungkot sa kanilang mga balikat. Nakarating sila sa isang munting bahay na puno ng mga nakasabit na rosaryo at santo. Pinalibutan sila ng mga bulaklak at kandila na pawang nagbibigay ng liwanag. Doon, nalaman nila ang nakapanlulumo at madilim na katotohanan na bumabalot sa Ghost Road. Ang lugar na kanilang pinuntahan ay dating kinalalagyan ng isang komunidad ng mga kababaihan na biktima ng pang-aabuso. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang mga kaluluwa ay nanatiling nakaposas at hindi makatakas sa mga kalungkutan at takot na kanilang naranasan. Iniloob ng mga ito ang kanilang sarili upang matulungan sina Anne at Miko na takasan ang kapangyarihan ng matandang babae. Binigyan sila ng mga panlunas at mga bituin na magsisilbing kanilang proteksyon mula sa mga masamang espiritu. Nang lumabas sila ng bahay, hindi na nila napansin ang matandang babae. Ang sigaw ng mga ito ay naglaho at tila wala ng anino sa gitna ng kadiliman. Nagpasalamat sila sa mga kababaihan at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay pa uwi. Simula noon, hindi na nila dinaanan ang Ghost Road. Sa halip, hinahanap na lamang nila ang mga mabubuting espiritu na nandyan para tulungan sila. Lumakas ang pananampalataya at pagtitiwala nila sa kabila ng hindi maipaliwanag na mga karanasan na kanilang pinagdaanan. Hindi nila malilimutan ang gabing iyon. Isa itong alaala na magpapaalala sa kanila na may mga pangyayaring hindi natatala sa mga pahayagan at mababasa lamang sa mga libro. Ang mga espiritong kasama natin sa mundo ay hindi lamang hanggang sa mga kwento, sila ay magtutulong-tulong upang malampasan ang hamon ng buhay.